Kabanata 1171. Boom! Ang nakakatakot na tarangkahang bato ay naglabas ng isang nakakapangilabot na pagsabog sa gitna ng nagngangalit na apoy. Pagkatapos, ang mga sinag ay mabilis na lumabas mula sa tarangkahang bato, sinusubukang labanan ang itim na apoy. Gayunpaman, ang itim na apoy na ito ay hindi isang simpleng bagay sa sandaling iyon. Ito ang natural na apoy ng Nine Netherbird. Nailabas ng Nine Netherbird ang Nine Serenities Fire. Bagamat lubhang nabawasan ang lakas ng Nine Netherbird sa sandaling ito, at ang apoy na inilabas nito ay malinaw na hindi ang tunay na Nine Serenities Fire, ito ay pambihira pa rin. Sa isang iglap, ang itim na apoy ay gamulong at bumuo ng isang matalas na talim na walang awang sumisira sa sinag ng Diyos. Bang! Kasabay ng pagputok ng itim na apoy, biglang naglabas ang pintuang bato ng mga alon ng mapanglo na sigaw. Sa loob lamang ng isang iglap, nabasag ang pintuang bato, na nagpapakita ng isang madilim na pasukan. Matandang Angus ka, babawiin ko na ang katawan ko ngayon. Walang makakapidyo sa akin ngayon. Malinaw at malamig ang boses ng Nine Netherbird, parang mahiwagang yelo ng 10,000 taon, at patuloy itong nagtataas ng mga patong-patong ng nagyayelong hangin. Habang papalapit ito sa katawan nitong parang laman, ang pressure na bumabalot dito ay lalong nagiging nakakagulat. Maging si Zephyr ay malinaw na nararamdaman kung gaano kagulat ang nakakatakot na aura na nagmumula sa pasukan. Malinaw na, maliban sa katawan ng Nine Netherbird, wala nang iba pang makapaglalabas ng ganito kabanggas na aura. Ang pisikal na katawan lang nito ay sapat na para magawa ito. Ang lalaking ito ay talagang isang hindi mapakali na nilalang. Tiningnan ni Zephyr ang Nine Netherbird ng may kakaibang ekspresyon. Anong tinitingnan mo sa akin? Hindi ako kasing nakakatakot ng iniisip mo. Kung hindi dahil sa matandang ito, matagal na sana akong lumaki. Napakalinaw ng galit sa malademonyo na mga mata ng Nine Netherbird. Haha! Determinadong pinili ni Zephyr na lumayo sa lalaking ito sa harap ng Nine Netherbird, na ang emosyon ay labis na hindi matatag sa sandaling ito. Sa ganitong paraan, ang isa sa kanila ay tahimik, habang ang isa naman ay nasa sabik at mabilis na sumugod. Ang loob ng libingan ay parang isang bagong lupain. Habang lumalalim ang loob ng dalawa, isa-isa ring lumilitaw ang sitwasyon sa loob. Sa loob, lahat ng disenyo ay mapanlikha. Habang papasok sila ng mas malalim, isang malapalasyo na espasyo ang sa wakas ay lumitaw sa kanilang harapan. Ang gusaling ito ay walang kapantay na katandaan. Maraming malalaking halijing may disenyong dragon ang sumusuporta rito. Bukod sa malalaking halijing ito, may isang napakalaking figure na unti-unting lumilitaw sa loob ng panloob na bulwagan. Ito ay isang marangal na figure. Napakalaki nito. Nakabuka ang dalawang malalaking itim na pakpak, na tila tumatakip sa langit at araw. Ang matutulis niyang kuko ay parang mga kuko ng dragon, na tinatakpan ito ng apat na sinaunang simbolo. Walang tigil ang paglabas ng mga mumunting apoy mula sa kanyang katawan. Ang kanyang Diyos na sinag ay maliwanag habang ang mga agos ng itim na liwanag ay patuloy na lumilitaw sa mga itim na balahibo. Kumikislap ang mga balahibo, at bawat isa sa mga ito ay parang isang matalas at mahabang espada, mukhang napakatalas. Malinaw na ito ang katawan ng Nine Netherbird. Habang nakatingin sa malaking katawan sa harap niya, hindi maiwasan ni Zephyr na sulyapan ang Nine Netherbird. Aaminin niyang talagang pangit ang lalaking ito. Kabanata 1172. Kung ikukumpara sa pisikal na katawang nasa harap niya, talagang mahirap isipin na ang espiritual na katawan ng lalaking ito ay ganito kaliit. Ang dominanteng aura na ito ay walang kapantay na nakakatakot. Ito ang naging dahilan upang maging mausisa si Zephyr kung gaano katikat ang lakas ng lalaking ito noon. Sa wakas nakita ko na ulit ang katawan kong laman. Mayroong hindi mapigil ang pananabik sa boses ng Nine Netherbird. Bulong nito sa sarili. Bilisan mo at pagsamahin mo na. Kung hindi, mas lalo lang guguluhin. Kumunot ang noo ni Zephyr at sinabi sa mahinang boses. Sa kung anong dahilan, lagi niyang nararamdaman na ang mga bagay sa harap niya ay hindi magiging kasing ayos ng inaakala nila. Para bang isang hindi kilalang at nakakatakot na nilalang ang nagtatago sa loob ng napakalaking palasyo. Nako! Bata! Kapag ang katawang ito at ang kaluluwa ko ay ganap ng nagsama,
ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Masayang sabi ng Nine Netherbird. Swoosh! Nang lumabas ang boses ng Nine Netherbird, mabilis itong bumagay sa katawan nito. Ang pisikal na katawang ito ay sarili niya. Kung nais ng ibang kaluluwa na sumama rito, natural lamang na kailangan nitong dumaan sa maraming kahirapan, o kahit libu-libong panganib. Gayunpaman, napakadali nito para sa Nine Netherbird. Sa isang iglap, ito na ang nagkusa. Nang sandaling makapasok ang Nine Netherbird sa katawan nito, umupo rin si Zephyr nang nakadelay ang mga paa. Sa panahong ito, taglay niya ang mana ni Leiho, na masasabing walang hanggan at kakilakilabot. Itinurok ni Leiho ang natitirang Blazing Sun Hail Lightning sa katawan ni Zephyr, na katumbas ng pagbibigay kay Zephyr ng mana ng Blazing Sun Hail Lightning mula sa sinaunang Draconic Bloodline. Bagamat ang pamamaraang ito ay kakilakilabot at kung ito ay mabaygo, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang seryoso, ang mga benepisyo ay magiging lubos na malaki. Sa sandaling ito, si Zephyr ay umupo nang nakakross ang mga paa at dahan-daang nagsimulang saliksikin ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang mga alaalang ito ay pawang mga natatanging kasanayang ibinigay sa kanya ni Leiho kung paano kontrolin ang Blazing Sun Hail Lightning. Swoosh! Itinaas niya ang kanyang kamay. Agad-agad, isang asul at isang itim na kidlat ang dahan-daang nagtagal. Ang dalawang kariktan ay bumuo ng isang mahiwagang poster na patuloy na nagpapabago sa hugis ni Focus sa kanyang palad. Sa lahat ng kakaibang kasanayang ito, ang Heavenly Thunder Ember ang pinakakahanga-hanga. Kapag nagamit na ang kakaibang skill na ito, kaya nitong patayin agad ang kalaban mula sa malayong distansya. Kahit dati ay may electrical power ako, wala akong paraan para gamitin ang electrical power. Ginagawa lang ito sa paraan ng kulog at kidlat. Sa pag-iisip sa kakilakilabot na kapangyarihan ng Heavenly Thunder Ember, napagpasyahan ni Zephyr na kaya niyang pumatay ng isang eksperto sa antas ng hari sa loob ng 100 metro. Kahit nakapantay siya ni Sikong Jiuzi, kaya niya itong patayin agad. Gayunpaman, maaaring nakakatakot ang Heavenly Thunder Ember na ito, ngunit gumagamit ito ng napakalaking enerhiya. Bagamat minanako ang lakas ng Blazing Sun Hail Lightning, ito lamang ang pinagmumulan ng Blazing Sun Hail Lightning. Hindi nito minana ang numero nito. Ganito nga ang kaso. Kaya naman, ang Heavenly Thunder Ember na ito ay maaaring gamitin bilang isang baraha, isang trump card. Dahan-dahan niyang binuod ang mana sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang panahon, ang pag-unawa ni Zephyr sa mga natatanging kasanayang ito ay lubos na bumuti. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr, wala siyang nakitang kakaibang itim na liwanag na unti-unting lumilipad patungo sa panloob na bulwagan. Kabanata 1173. Ang kakaibang itim na liwanag na ito ay isang hindi kapansin-pansing itim na kulisap. Madilim, na may 4 na kakaibang pakpak sa kanilang mga likod. Ang 4 na pakpak na ito ay kumakaway na parang 4 na matutulis at mahahabang espada na may metal na liwanag. Habang kumakaway ang mga pakpak, malinaw na makikita ang mga bitek sa hangin. Maingat na pinagmasdan ng kabilang panig si Zephyr nang walang anumang bakas nito. Tila naramdaman din niya ang kamangha-manghang aura ni Zephyr, kaya sa oras na ito, tiningnan lamang nito si Zephyr mula sa malayo at hindi nang ahas na pumasok sa loob ng 1 kilometrong radius mula kay Zephyr. Kung alam ni Zephyr na may nilalang na nag-e-espiya sa kanya, tiyak na makikilala niya ang insekto. Ito ang Shadowless Demonic Bug na natuklasan niya noon. Dahil minamasdan ng Shadowless Demonic Bug, agad na may naramdaman si Zephyr at mabilis na tumingin sa isang direksyon. Gayunpaman, ang Shadowless Demonic Bug ay napakatuso rin. Mabilis itong naging enerhiya ng itim na liwanag at naglaho sa harap ni Zephyr. Whoosh! Naningkit ang kanyang mga mata. Bagamat hindi nakita ni Zephyr ang naglalahong anyo ng enerhiya ng itim na liwanag, malinaw niyang nakita ang bitek na kasing laki ng hinlalaki sa guwang. May napunta rito. Kumikinang ang mga mata ni Zephyr sa mahiwagang kariktan habang lumulunok at humihinga siya habang nagsasalita sa mahinang boses. Boom! Sa sandaling ito, tumugon din ang Nine Netherbird. Umakyat ang malalakas na itim na apoy mula sa katawan nito at pagkatapos ay naglaho. Sa sumunod na sandali, muling gamulong ang mga ito at nagtagpo muli. Pagkatapos ng 12-12 beses, sa wakas ay tumigil na sila.
Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Zephyr na sa katawan ng Nine Netherbird, isang buhay na espiritu ang unti-unting sumisikat. Bago iyon, nawalan na ng kaluluwa ang katawan ng Nine Netherbird. Bagamat mayroon din itong sigla, ito ay inilalabas lamang ng likas na ugali. Ngayon, ang ganitong uri ng sigla ay ang perpektong sigla pagkatapos ng pagsasama ng kaluluwa at katawan. Mukhang maganda ang merger. Habang nakatingin sa Nine Netherbird, bumulong si Zephyr sa sarili. Gayunpaman, mas malinaw sa kanya na ang Nine Netherbird ay pumasok sa isang kritikal na sandali. Sa oras na ito, kailangan nitong bigyan ito ng ligtas na kapaligiran. Habang nagbabantay pa rin si Zephyr para sa Nine Netherbird, 12-dosenang milya ang layo. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na damit, at may natatakpang mga ulo, ang lumitaw doon. 3 lang sila. Bawat isa sa kanila ay may kakaibang aura na kumikislap sa paligid nila. Nakatayo sila roon, na parang naliligo sa isang madilim na lugar. Tila anumang liwanag sa paligid nila ay agad na maaamoy at malulunok pagkatapos dumaan sa kanilang mga katawan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang misyong ito. Akala ko madali kong mahahanap ang kanyang pamana pagkatapos makuha ang bloodline ng Immortal Emperor, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito pala ito kahirap. Ang Immortal Emperor ay isang ang sinaunang emperador. Isang malamig na boses ang dahan-daang lumabas. Oo. Malinaw na sumang-ayon ang dalawa pa sa kanyang mga sinabi. Sinasabing may isang nakakatakot na ibon na nagtatago sa lugar na ito. Iyan ang pisikal na katawan ng maalamat na Nine Netherbird. Ngayon, kailangan nating samantalahin ang katotohanang hindi ito napansin ng hanggal na lahi ng Immortal Emperor at kinontrol muna ito. Ang pisikal na katawan ng isang Nine Netherbird ay sapat na upang lubos na mapataas ang ating lakas. Mabagal na nagsalita ang isa pang tao. Kabanata 1174. Malamig ang boses ng kabilang panig, parang may naliligo sa yelo. Bumalik na. Sa sandaling ito, isang boses ang dahan-daang tumunog, at ang ikatlong itim na anino, na bihirang magsalita, ay nagsalita. Habang nagsasalita siya, natuklasan nilang tatlo na isang maitim na enerhiya ng liwanag ang mabilis na lumilipad patungo sa kanila. Ang enerhiya ng liwanag ay kasing itim ng tinta. Ito ay walang iba kundi ang Shadowless Demonic Bug. Swoosh! Bahagyang ginalaw ng isa sa kanila ang kanyang palad at bumuo ng isang mahiwagang pirma. Ang Shadowless Demonic Bug ay sumigaw ng malakas at lumipad patungo sa kanyang palad. Pagkatapos, masunurin itong dumapo sa kanyang palad. Sa sumunod na sandali, isang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa katawan ng Shadowless Demonic Bug, na parang isang harang, at mabilis na ipinakita ang sitwasyon isa-isa. Maya-maya, lumitaw ang isang binata na nakaupo nang nakakrus ang mga paa sa lupa. Si Zephyr ba yan? Nang makita ang binata, hindi napigil ang mapasigaw ang tatlo. Sa tono nila, tila nagulat sila, ngunit karamihan sa kanila ay tila may alam tungkol kay Zephyr. Ang batang ito ay talagang isang hakbang na nauuna sa atin. Habang nakatingin sa poster ni Zephyr na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa loob nito, isang nakakatakot na figure ng ibon ang lumitaw sa di kalayuan ni Zephyr. Ito ang Nine Netherbird. Malinaw na nakaranas ng matinding pagod ang batang ito pagkarating dito. Kasalukuyan siyang nagpapagaling. Noon, ang mga tao mula sa Lunar Academy ay nasa labis na kaawa-awang kalagayan dahil sa batang ito. Imposibleng magkamali tayo ng ganito. Kung hindi, tatawanan tayo ng todo ng mga tao mula sa Lunar Academy. Ang tatlong boses ay nagmula sa isa't isa, may dalang kaunting malamig na aura. Patayin si Zephyr. Habang umalangaw-ngaw ang malamig na boses, isang malamig na aura ang sumabog mula sa kanilang tatlo. Sa cultivation nilang tatlo, natural silang walang kapantay. Kamangha-mangha ang kanilang bilis. Bawat isa sa kanila ay nalampasan na ang karaniwang disipulo at naabot ang antas ng isang hari. Nandito na. Mabilis na nalakbay ang layong 12-dosenang milya. Maya-maya pa, isang malaking sementeryo ang bumungad sa kanilang harapan. Habang nakatingin sa pintong bato sa puntod, sabay-sabay silang sumigaw. Sisingilan. Lumipat sila sa isang iglap. Sa isang iglap, nakapasok na silang tatlo sa sementeryo. Kotek crack.
Pagpasok pa lang ng kanilang mga figure sa kurtina, isang kakaibang pagbabago-bago ang biglang nagsimulang umikot sa kanilang paligid. Ano ito? Hindi napigilan ng tatlo ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon nang maramdaman nila ang kakaibang galaw na ito. Kidlat ba? Bigla na lang nang inig ng malakas ang kanilang mga katawan. Ngunit sa sumunod na sandali, isang nakakakilabot na kulog ang dumagundong sa hangin at sumugod patungo sa kanila. Dumagundong. Isang kidlat na kulay asul at itim, na may halong asul at itim, ang agad na dumating at biglang naging isang kakilakilabot na walang hawakan na talim na tumama sa tatlong katawan. Marahas na talim ng hangin at kidlat. Habang kumakalat ang isang malamig na boses, dumagundong ang kulog at lumawak ang aura ng hangin sa sukdulan. Buzz. Kasunod ng tunog ng pagpunit ng laman, ang sariwang dugo ay nagsimulang sumayaw ng masigla. Isang figure ang sumunod sa kanya na parang anino, mabagal na naglalakad ngunit agad na parang hangin at kulog. Kumikislap ang figure ng kalaban kasabay ng hangin at kulog. Itinaas niya ang kanyang kamay at direktang binasag ang katawan ng isang tao. Kabanata 1175. Natural, si Zephyr iyon. Sa sandaling ito, ang kanyang kapangyarihang elektrikal ay tumaas na sa isang bagong antas. Hindi na niya kailangang gamitin ang manang nakuha niya mula kay Leho. Maaari na siyang gumamit ng mas maraming kapangyarihan kaysa dati gamit ang Violent Wind Lightning Blade na kanyang naunawaan. Ang nagliliyab na araw at impyernong kidlat ay isa sa pinakamahusay sa kapangyarihan ng kulog at kidlat. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa ordinaryong kulog at kidlat. Hindi lamang nito taglay ang kahangahangang katwiran ng kulog at kidlat, kundi taglay din nito ang mapanirang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa sandaling ito, ang atake na naglalaman ng bahagi ng lakas ng Blazing Sun Hell Lightning, sa loob ng Violent Wind Lightning Blade, na ito ay hindi lamang pumatay sa pisikal na katawan ng kalaban kundi malakas din itong winasak ang kaluluwa ng kabilang panig. Bagamat walang nakitang bakas ng walang anino na demonic bug si Zephyr, may nahulaan pa rin siya sa mga siwang ng espasyo. Sa makatuwid, ang libingan ay matagal ng puno ng kapangyarihang elektrikal. Kapag ito ay nahawakan, mayroon itong mararamdaman. Kayo nga'y masasamang tagapagsaka. Nararamdaman ang aura ng tatlo, malamig na sabi ni Zephyr. Malinaw na nakadamit silang tatlo bilang mga disipulo ng Star Soul Valley, na halos kapareho ng kanyang orihinal na haka-haka. Ang Star Soul Valley ay malinaw na konektado sa mga masasamang tagapagsaka. Masasabi pa ngang ang Star Soul Valley ay isang labi ng isang masamang akademya, katulad ng Lunar Academy. Sus Mariosep, hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Patayin. Umungol ang natitirang dalawang eksperto at sumugod patungo kay Zephyr. Crack crack. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Mabilis na nagpakita ng kuryente sa paligid ng Zephyr. Dahil sa mana ni Leho, direktang sumikat ang kakayahan ni Zephyr sa pakikipaglaban, at ang kanyang pag-unawa at pagkontrol sa kulog at kidlat ay umabot sa tugatog nito. Habang lumilipad ang kanyang palad, isang malaking palad ang mabilis na lumipad sa kalangitan at walang awang sumugod patungo sa isang tao. Nang maharap sa kumakaluskos na kamay na parang kidlat, agad na nagbago ang ekspresyon ng taong ito. Ang kapangyarihang elektrikal ay isinilang na may malakas na kakayahang pumihil para sa masasamang tagapagsaka. Sa sandaling ito, kasabay ng pagtitipon ng kapangyarihang elektrikal ni Zephyr, ang malaking kamay ng kulog at kidlat ay malakas na tumama sa katawan ng kalaban. Tila natipon ang lakas ng paggalaw sa sukdulan, at ang buong espasyo ay napuno ng mga tunog ng pagkalabog. Hindi na nakaiwas ang katawan ng taong ito, kaya't tanging nalabanan na lamang niya ito. Matinding katawang demonyo. Pakiramdam niya ay ang kakilakilabot na kapangyarihang elektrisidad sa kawalan ay patuloy na nagbubukas at nagsasara, at ang higanteng kamay ng kulog at kidlat ay gumalaw sa isang iglap, na winawasak ang mundo. Ang masamang cultivator na ito ay nagpakawala ng isang galit na ungol habang ang mga sinag ng itim na liwanag ay mabilis na natipon sa paligid niya at umunlad bilang isang napakalaking kapangyarihang nagtatanggol. Ang itim na kapangyarihan ay pinaikli ng husto. Malinaw na, sa harap ng banta ng kamatayan, gumamit ang taong ito ng isang uri ng lihim na kasanayan. Sa paglitaw ng itim na liwanag, ang kamay ng kidlat ay bumagsak na. Dumagundong. Isang pagsabog na nakakawasak ng mundo ang umalangaw-ngaw, mabilis ding nagbanggaan ang dalawang enerhiya,
ang asul at itim na kamay na kidlat at ang itim na liwanag ay nagsalpukan na parang dalawang magkakaugnay na dragon at ahas, na nagwawasak sa isa't isa. Emph. Sa harap ng kontra-atake ng kalaban, sumangot lang si Zephyr, ngunit hindi niya ito sineryoso. Totoo nga, sa loob ng wala pang 3 paghinga, ang katawan ng kabilang panig na nagpoprotekta sa itim na liwanag ay direktang dinurog ng kamay ng kidlat. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay dinurog ng walang katapusang kidlat.